Hello, what's up mga ka-hunter? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, muli kami ay nagbabalik upang ipakita ang aming treasure adventure ngayong araw ng linggo. So itong site na to, ito yung site na kung saan tayo ay inimbitahan ng ating ka-hunter papuntang Davao City. So ito yung binyahe namin ng madaling araw mga ka-hunter para lang marating yung lugar na to. Kaya naman, sa pagpunta namin dito, ay kapaki-pakinabang din naman dahil masasabi ko na isang positive tong area na to. Kasi sa simula pa lang nung paakyat kami ay bumungad sa amin isang dead creek. Alam naman natin na yung dead creek ay isang kalimitang marka o palatandaan na iniwan na kung saan madalas na tinatago nila yung kanilang Yamashita treasures o yung mga gold lots noong World War II. At ang pangalawa namang naobserbahan ko dito mga ka-hunter ay mayroon isang malaking baliti dyan sa taas na yan na talagang masasabi ko na old baliti talaga siya. Alam naman natin na yung mga baliti trees ay mahaba yung expansion ng buhay nila. At pangatlo naman na naobserbahan ko dito ay itong snake plant. At ayon sa research ko, itong snake plant na to ay galing to sa China. At madalas din tong tumutubo sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas. Pero yung originate nito ay galing talaga sa China. Kaya possible na mataas ang posibilidad na Japanese Imperial Army ang nagdala dito mga ka-hunter. Kaya masasabi ko na itong area na to ay mataas na ang posibilidad na positive tong natuklasan ng ka-hunter natin na isang closed cave na aksidente lang nabuksan. At mapapansin nyo mga ka-hunter, isang gubat to. Walang kabahayan dito. Kaya imposible na magkaroon ng snake plant sa ganitong kalayo na bundok o ganito kagubat mga ka-hunter. Kaya tingnan natin yung sinasabi nila, yung pinakita ng ka-hunter natin na isang closed cave na kung saan aksidente nilang nabuksan dahil hinabol nila yung bayawak. At dito sa butas na to, dito daw pumasok. Pero nung panahon na yon ay hindi daw ganito kalaki yung butas. Naging ganyan lang yan nung inopen nila. Tinanggal nila yung bato na nakatakip dyan. May tinakip daw dyan. At ito bumungad sa kanila, napakaluwang pala sa ilalim. Ngayon hindi kami nakapagdala ng flashlight kaya hindi nyo makita masyado mga ka-hunter na napakaluwang nyan sa ilalim. Meron niyang parang kwarto dito sa kanang bahagi mga ka-hunter. Kaya yung suggestion ko sa kanila ay papalakihan yung butas para malaman natin kung may karagdagang marka ba sa loob at makikita din natin. Kaya dito, ginawa ng ka-hunter natin ay pinalakihan nila. Kaya sa mga magpapabisita nga pala dyan sa mga site nila, ay pwede kayong mag-comment sa video na to mga ka-hunter. Baka sakaling madaanan natin mga ka-hunter. At pagtulungan nating basahin kung may mga marka kayo sa paligid o sa mga site ninyo. Kaya comment down lang kayo mga ka-hunter, pakisubscribe na rin. Maraming salamat. God bless.